Mga kababayan, sino ang genius sa dalawang babae? O i-comment nyo agad sa comment section. Si Amy Mangga o si VP Sara? Si VP Sara parang ano no? Para siyang street smart na babae. Pero syempre abogada yan, dahil. Ha? Hindi ka naman hindi ka naman makakatapos ng abogasya kung mahina-hina ang ulo mo. Pero syempre nagtataka tayo, paano nakapagtapos ng abogasya ang aking BFF na Lay Ini? At si Mangga, paano nakapasa yan ng law, di ba? Abogada yan si right? Si Mangga. Pero ang balita ko, binabaan yung standards ng UP nung nag-aaral yan doon, no? Para lang makapasa yang si Mangga. But of course, we cannot deny na Mangga is genius din. So mukhang siya yung nakakuha ng intellect ng kanyang tatay. Ang tanong, tatay baga talaga niya? Kasi balita ko, itinakwil na yan si Mangga. Di ba narinig yon? Itinakwil ni Bongbong Marcos si Mangga. Hindi raw niya yan kapatid. So, sino ang tatay ni Mangga? Kasi may isang mahaba rin ang tapayan na mayor ng Maynila na pinaghihinalaan na kasi bago natin ikumpara yung dalawa at kung paanong sa tingin ko mga kababayan, nautakan ni VP Sara ang pusong Mangga. Okay? Ito kasing si MLD Fic, yung kwento ng kanilang love story, maisingit ko lang mga kababayan na nangutang na naman yung kapatid ni Mangga ng 300, nabanggit ko kanina, di ba? Nangutang na naman ang gobyerno nyo dyan sa Pilipinas, yung admin ni Ngiwi, no, ng 300 billion sa local banks. Saan gagamitin ang pera? Ay kung 300 billion yan, napakaraming infra niyan mga kababayan. Baka nanonood sila sa channel ko, no? Kasi daldal ako ng daldal dito. Baka pati contingency funds na ubos na pag tinamaan kayo ng bagyo, lindol o anumang kalamidad, wala na kayong huhugutin. Kaya siguro nangutang. Pero syempre, alam niyo naman, baka kalahati ng 300 billion, baka nga 200 billion pa, hindi lang 150, mapupunta naman sa bulsa ng mga magnanakaw. Right? Sana napunta yung trilyon-trilyon nating budget. Wala na. Yung 6 trillion, wala na. Naubos na. Hindi pa kayo nangangalahati ng taon. Ginoko. So, Mangga, no, ha? Kung talagang para ka sa Pilipinas, hindi lang para sa mga Duterte, ba't pinapayagan mong ganito ang gobyerno ng kapatid mo? Pangitang-pangitang hindi kaya ng kapatid mo ang mamuno sa Pilipinas, pababain mo na yan bago pa hagupitin ang galit ng taong bayan yan. Alam niyo, tingin ko mga kababayan na one day if Ngiwi Jr. will roam around the Philippines, and I think he doesn't have any plan of staying in the Philippines after this. No, after ng kanyang administration, kung talagang hindi nila kayang ma-extend pa or hindi nila madoktor ang ating ang konstitusyon ng Pilipinas or ang saligang batas, kung hindi nila mababago yan through people's initiative at hindi ma-extend at ma-prolong yung pamumuno ng EVM, hindi yan titira ng Pilipinas. Baka mamaya gumalagala yan somewhere na, di ba? Kung hindi na siya presidente, baka mamaya tagain yan o batuhin yan ng palakol or what. Isang malaking tipak ng bato. For sure, may uumbag dyan, mga kababayan. At sa ginawa kay PRRD, Mangga, habang hindi pa huli ang lahat, actually huli na ang lahat, pero paano i-redeem ng kapatid mo ang pangalan nyo? Kailangang bumaba ng kapatid mo. Hindi niya kaya, alam niyo yan. Alam mo yan, matalino ka, di ba? O, itong mga kagaguhan ng kapatid mo, kinukonsinti mo. Gusto ka lang sa yaw-yaw na, ay, naliligaw ng landas ang aking kapatid kasi hindi ito ang gusto namin mangyari para sa bansa, hindi ito ang gusto ng pamilya namin, hindi ito ang ligasiya ng aking ama. Utot! Puro ka ngak-ngak. Huwag kang puro putak, puro ka lip service. Kumilos ka. Manawagan kang bumaba ang kapatid mo. Kesa naman niya matigbak pa sa overdose, dumudugo na ang gums, dumudugo na ang gilagid, balita ko, dumudugo na rin ang ilong. Okay. So, may nakita akong post mga kababayan at himay-himayin natin ito. Kasi kung hindi nyo iintindihin, shout out Ate GQ at sa Friday Group, kung hindi nyo iintindihin yung mga, kung basta nyo na lang i-absorb or i-take ang words ni VP Sara, ay iisipin nyo na, okay, kinakampanya nga niya si Amy. Okay, ganito, no? Or si Camille.
At piliin natin, sabi ng mga double agents, piliin daw ang inendorso ni VP Sara na si Amy kaysa sa inendorso ni Tatay Digong kasi hindi naman daw yung endorsement, message lang daw. Yung mga ganyan kaututan yung mga double agents kasi nga mukhang naman tikaan na ang uso, mukhang may napala na, right? Kaya nagtatanga-tangahan, sabi nila matalino raw sila pero nagtatanga-tangahan at ginagawa rin kayong tanga ng mga mambubudol na mga double agents. Etong post po, mga kababayan. Actually, post to ng ng Macaromwaldez or Macamiwi M. Ang sabi. Hinimok ni Vice President Sara Duterte ang mga residente ng Tondo, Maynila na huwag iboto ang mga kandidatong sinusuportahan ni President Ferdinand Marcos Jr. 'Di ba? Sabi niya, huwag iboto ang alyansa ng Bagoong Pilipinas. Sa ginanap na campaign rally ni dating Manila Mayor Isko Moreno nitong Huwebes. Actually, kagabi meron din. So, Biyernes. Ang pangako, 20 pesos na bigas hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay. Kaya anong pwede niyong gawin? Huwag ninyong iboto, sabi ni VP Sara, ang mga kandidato niya dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka, okay lang na di mo tuparin ang mga pangako mo sa mga tao, aniya. Bagamat kumalas na si Senator Amy Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng kanyang kapatid na si Ngiwi M, matatandaan na sinabi ni Ngiwi M noong Setyembre noong nakarang taon na patuloy pa rin na susuportahan ng alyansa si Amy kung siya man ay sasali rito o hindi. So may binanggit before si Ngiwi M na susuportahan ng alyansa si Mangga, sumali man siya dito or hindi. Kahit na nagpapaka-independent na si Mangga, hindi na sumasama sa campaign rally ng Alyansang Bagoong, pero susuportahan pa rin yan ng kapatid. At dahil kandidato pa rin ng kapatid ni Mangga, si Mangga, at binanggit ni VP Sara, huwag niyong susuportahan huwag niyong iboto ang mga kandidato ni PBBM, simple lang ang message ni VP Sara, huwag niyong iboto si Amy. Kandidato siya kahit na hindi sumasama si Amy sa alyansa, kandidato pa rin siya ng kanyang kapatid. Kandidato pa rin si Mangga ni BBM. So huwag niyo raw iboto ang kandidato ni PBBM, sabi ni VP Sara nung isang araw. Isa pang mga kababayan, isa pa sa napansin ko at maybe napansin din ng mangilan-ngilan. Noong nagsasalita si VP Sara ng Huwebes, kahapon kasi Biyernes, wala si Mangga. Absent si Mangga. Baka nanonood si Mangga ng vlog natin, napahiya. Di ba sabi ko, bubuntutan ni Mangga ang mga rally ni VP Sara para mailang si VP Sara na magsalita at bumanat sa kapatid niya. Mukhang nahiya kagabi, hindi bumuntot, ay Maynila pa rin yun. Nung ipinapakilala ni VP Sara si Mangga na bigla na lang sumulpot nung Huwebes, sabi nga ni VP Sara, magpalit ka na ng apelyido mo. Ibig sabihin, padurog na ang apelyido nyo, kaya magpalit ka na kung ayaw mong madamay. Tapos sabi ni VP Sara, ma'am, umuwi ka na kasi naiilang si VP Sara. Diba? Alam ni VP Sara na magiging mabigat kay Amy ang kanyang mga sasabihin dahil kapatid niya ang masasagasaan sa mga sinabi niya sa Maynila. 'Di ba? Kaya pinauuwi ni VP Sara. Tapos sinabi ni VP Sara, actually, ma'am, hindi ikaw ang pinahihirapan ko. Ako ang pinahihirapan mo. Dahil naninimbang si VP Sara, hindi siya makabuga ng lahat ng banat niya kay Marcos Jr. nung Huwebes or nung isang araw dahil nandun si Mangga. Paano ipinakilala ni VP Sara si Mangga nung Huwebes? Nandun. Nagulat nga raw siya, ba't nandun? Ba't nandito ite? Gate crasher si Mangga. So, tuso, para mailang si VP Sara na yaw-yawan ang kapatid, dumating si Amy. At the same time, VP Sara attended Isko's rally for Duterte, nandun na rin lang siya. Alam nga namang hindi siya i-endorso ni VP Sara sa taga Maynila.
Pero paano inoffer ni VP Sara si Mangga, total nandun na rin. Hindi niya sinambit na iboto nyo, mga taga Manila, iboto nyo si Senadora Amy. Personal ko itong ini-endorso. Hindi. Hindi ganyan ang pagkakasabi niya. Kaya hindi tuloy magamit ng mga kampo ni Mangga. Alam niyo, may mga nakikita akong bagong pages ngayon ha. Mga bagong gawang page for Amy. Kung todo promote kay Amy. Kung todo gawa ng mga videos, nilalagyan ng kanyang picture na merong number niya sa balota. 'Di ba? May mga code card rin. Isipin niyo kung binanggit ni VP Sara nung isang gabi na iboto niyo si Amy, gagamitin niyo, i-quote agad 'yun. VP Sara, 'di ba? Tells Manileño, vote for Amy. I personally endorse Amy. Alam niyo kung paano pinakilala ni VP Sara si Amy sa Maynila nung isang gabi? Ang sabi niya, nandito si Amy para hilingin ang inyong boto. Malinaw ba? Ang pagkakasabi ni VP Sara ay hindi, iboto nyo si Amy kasi in-endorso ko siya. Okay? Hindi ganun ang pagkakasabi. Ang pagkakasabi ay, nandito si Amy para hingin ang inyong boto. Kaya one day, kapag sinisi natin si VP Sara, pag nanalo halimbawa si Amy, worst case scenario nanalo yan, tapos binodol tayo, tapos biglang bumoto ng yes to impeachment si Amy against VP Sara, sisisihin natin siya, di ba? Ayan, kasi inendorso mo. Sabi mo, iboto namin si Amy. Alam niyo ang sasabihin sa atin ni VP Sara? Never kong sinabing iboto niyo siya. Kailan? Sa Maynila? Hindi ganyan ang pagkakasabi ko. Abogada si VP Sara. Mukha lang yang, di ba? Hindi kasi siya ano no, alta. Hindi siya elite. Hindi siya yung hindi mataas ang pagpo-project niya ng sarili niya, laging pakumbaba, gano'n. Kung magdamit, naka-polo shirt lang, naka-sneakers lang, naka-pantalon, di ba? Naka-jeans lang. So, kung i-project ni VP Sara yung sarili niya, parang katulad natin, pangkaraniwan. Pero may genius ang mga Duterte, ano pa? Hindi niya sinabi nung isang gabi na iboto si Mangga, and worse, hindi rin niya inendorso si Mangga kagabi. Wala siyang sinabi. Meron nga pala tayong ipa-plus 2 ha. Si Mangga at saka si Camille ha. Kasi inendorso ko sila. Huwag niyong kalilimutan ha. Ang binanggit lang ni VP Sara ang iboto natin, Duterte. Ang binanggit lang niyang iboboto ng taga Maynila doon sa 2nd District ni Chua na salaksakin daw ng mansana sa bunganga, Duterte. Hindi kasama si Mangga, hindi kasama si Camellia. So ano ang ibig sabihin mga kababayan? Hindi talaga ini-endorse ni VP Sara si Mangga. Napilitan lang. Baka meron lang inoffer si Mangga at kapalit nun ay sumama siya sa commercial, and that's it. Malinaw? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.